Okay, start na tayo. Patay. Amen. Lahat tayo magpapatulog. Amen. Praise God. Sige po. Bago tayo mag-start ay tingnan natin muli at pakinggan ang tunog ng trompeta. Sa mga huling panahon ay marinig natin pagdating ng ating Panginoong Hesus. Praise God. Sige po, taas natin ang ating mga kamay. At angkinin natin lahat ng ating panalangin ay tinugunan ni Lord. Praise God. Amen. Salamat natin sa Amen. Sige po, tayo po ay makakatayo muli. Tayo ulit. Tayo lang tayo ulit. Okay, so napakaganda ng ating mensahe sa gabing ito. Amen. Punta tayo sa Lucas 22 o Luke 22 verse 14 to 23. Sige po, i-ano natin sa screen para sa mga walang dala. Ayan. Okay, so nandiyan na? Ito na. Ito na po, pakinggan natin mabuti at sundan natin ang pagbasa. Okay, so sabi sa verse 14, nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag ng nakasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa punang Pampaskwa na ito bago ako magdusa. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Dumampot siya ng isang kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay binigay yon sa kanila at nagsabi, kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang katawan. Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan ay sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Ngunit, kasalo ko rito ang magkakanuno sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos. Ngunit kahabag-habag ang taong magkakanuno sa kanya. At sila'y nagtanungan kung sino ang sa kanila ang gagawa ng ganoon. Amen. So bless the word of God. Let's pray. Panginoon, salamat po sa wisdom na patuloy may pagkakalob sa amin. Ibuhos mo po ang iyong masaganang pagpapala sa pakikinig nga namin ngayong gabi ng iyong salita. At anuman po, Lord, ang distraction ay kinakansela po namin ito sa pangalan ni Jesus. At i-declare po namin, Lord, na ikaw po manguna, banal na Espiritu, tagpuin mo po ang bawat isa. At ikaw ang tunay na mangaral sa aming buhay. Salamat po at sa Thursday na ito, Lord, bukas po yung pinaka-critical. Maintindihan namin yung pinagmulan, Lord, bago ka ipako sa krus kinabukasan. Kaya salamat po muli, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Adalangin po namin, pabanalin mo po ang aming puso upang maging sisidlan ng iyong kapangyarihan at salita. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo makakapo na mga kapatid. Sige, pasok po, pasok. Oy, praise God. Pasok. Sige. Oh, sige lang, upo lang kayo. At buti ano na yung gabo-gamo natin. Ayan, kumonte na sila. Amen, mabuti ang Panginoon. Amen. Oh, paupuin niyo si Sister Marivic. Ayun. May nahanap niya ata yung anak niya kung saan. Okay, so pinagpalang gabi sa ating lahat. Pakisabi sa ating katabi, ako'y masaya. Ako'y masaya. Nakapunta ka ngayon. Nakapunta ka ngayon. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen.
At kahapon ay inulan tayo at iilan lang pero salamat at nakarating kayo ngayon. Bakit? Hindi umulan, Pastor. Hindi umulan. Okay? Pero ganun pa man, ay napakabuti ng Diyos dahil panibagong araw muli ang ating nasaksihan. Amen? At ngayong Webes, napakaganda ng ating mensahe tungkol po sa kahalagahan. Pag sinabi pong significance, kahalagahan po ng Last Supper, yung huling hapunan. Lahat ba kayo dito may idea kung ano ibig sabihin ng huling hapunan? Yung kumain ng ating Panginoong Jesus, then may mga kasama siyang mga apostol. Amen? So marami sa atin na yun lang yung picture, idea, pero hindi natin alam kung ano ba ang mensahe nung bagay na yon. Amen? At ngayong gabi, bago tayo pumunta bukas sa pitong huling winika ni Jesus Christ, maintindihan natin ngayong gabi kung ano bang ibig sabihin o ano ang mensahe nung huling hapunan na yon. Amen? Dahil may mensahe yon na pwede pong makatulong sa ating buhay paglilingkod at sa ating spiritual na pamumuhay sa harapan ng Panginoon. Amen? So ready na po pa tayo makinig? Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag mo akong dadalhin. Focus tayo ngayon, ha? Okay, kasi saglit lang ako magpipreach. Amen? Sige po, next slide tayo. Okay, isa pa. Isa pa. Okay, so ito yung summary natin, mga kapatid. No, so, nung Sunday, nagkita-kita tayo. Ito yung Palm Sunday, Triumphal Entry. Yung matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nakasakay sa donkey. Okay, ito yung karamihan, nag-remembrance ng Palm Sunday, Linggo ng Palaspas. Pero katulad na sabi ko sa inyo, kahit madami pa kayong palaspas sa bahay, hindi dyan yung kapangyarihan ni Lord. Okay, nasa pangalan pa rin ng ating Panginoong Jesus. Okay? So Monday, cursing the fig tree, yung pagsumpa ni Jesus doon sa puno na walang bunga. Tandaan natin, pag wala tayong bunga, ayaw ni Lord yun. Amen? Gusto niya magbunga ang ating buhay, pananampalataya. So diniscuss ko kagabi kung ano ibig sabihin ng bunga. Ito yung pag nakikinig ka ng Word of God, dapat ipinamumuhay mo upang magbunga ang iyong pamumuhay Kristiyano. Amen? Pag sinabi magpatawad. Pag sinabi magpakumbaba, magpakumbaba. Amen? So, walang sense kung nakikinig lang tayo pero hindi natin pinamumuhay ang salita ng Panginoon. Amen? So, marami sa ating mga kabataan na narito. Praise the Lord. Amen? May word din ng Panginoon na sabi, igalang mo at sundin ang iyong mga magulang. Amen? Sabi doon, giginhawa at hahaba ang buhay mo sa lupa. Amen? Gusto niyo ba yung mga kabataan niyo dyan? Amen? Giginhawa daw. So kung gusto natin guminhawa ang buhay, umaba ang buhay, maging mapagmahal sa magulang, magalang sa magulang. Amen? Malinaw? Okay, next. Okay, so after nun, okay, napag-aralan natin nung Monday, sa mga nandito, simula nung Sunday, Monday, yung paglilinis sa templo. So diniscuss ko doon sa inyo yung napakalaga yung puso. Yung dahilan kung bakit tayo nandito, hindi dahil kay pastor, hindi dahil sa kasama natin, kundi dahil talaga kay God. Amen? Kasi talagang makikita kung ano yung laman ng ating puso. Okay? So, Tuesday, yung pananampalataya to. So, diniscuss natin dito na yung faith, ang object niya, si Lord at saka yung pangako. So, hindi tungkol to sa, yung faith hindi tungkol sa mga kung ano-ano simbolo, o larawan na meron tayo sa bahay natin. Ang pananampalataya ay sa Diyos mismo at saka sa kanyang mga salita. Amen? Kasi walang magagawa po yung mga larawan nyo sa bahay o yung mga kung ano-ano pong sinasabi nyo sa bahay nyo. Wala pong power yan. Ang may power po, yung Word of God at saka ang Panginoon. Amen? Malinaw. So Wednesday, walang exact kung ano to. Pero nag-discuss ko sa inyo, maraming pag-aaral na ito daw ay Spy Wednesday. Ano po to? Ito yung panahon na negotiate na si Judas sa mga tagapagturo ng kautusan para ipagkanulo ang ating Panginoong Jesus. So dito sa Thursday, sabi ko, i-ano natin yan dito sa Thursday. So yung mga nangyari nung Huwebes, marami. Nandito yung betrayal, okay, yung pinagkanulo na si Jesus Christ. Then,
Dito sa dulo, yung arrest. Naalala niyo ba yung hinalikan si Jesus? O yun, okay? Then, nag-pray siya, the prayer in Gethsemane. Ewan ko kung naalala niyo sa mga napanood niyo dati, nag-pray siya noon bago siya ipako sa krus o bago siya arestuhin, nag-pray muna siya noon. Amen? Natulungan siya ng Diyos na maganap niya itong pinapagawa ng Diyos Ama na sa langit. Amen? Pero, ito yung pupukusan natin. Yung the Last Supper. Okay, so tutumbukin niya na nito lahat pag ito yung ating tinutukan. Yung Last Supper. Amen? So, ready na tayo makinig ulit? Amen. Okay, so para mas maintindihan niyo yung huling hapunan, kailangan maintindihan niyo muna yung background. Saan ba nanggaling ang pastor? Bakit meron silang ganon? Amen? Bakit sa atin wala tayong huling hapunan? Naghapunan na ba kayo? Huling hapunan niyo na ba yan? Hindi ba? Okay. So, Last Supper. Sige, tingnan natin. Okay, tingnan natin. Yung background. Sige. Okay. Hindi, yung ano muna. Una muna. 7. Tingin. Layo na. Ayan. Okay, background. So, ito yung background ng bakit merong Last Supper. Katulad sabi ko sa inyo nung Sunday, 7 araw po nilang sineselebrate yung tinatawag na Passover. Okay, so yung Passover, inaalala nila yung pagliligtas ng Diyos sa kanila. Kung naalala niyo po yung kwento ng 10 salot, so yung 10 salot ipinadala sa Egypt, tapos yung pang-10 doon, mga kapatid ko sa Panginoon, lahat ng dadaanan ni Yahweh, mamamatay lahat ng mga panganay na lalaki. Pero yung may pahid ng dugo, galing sa kinatay na tupa, okay, lalagpasan lang sila. So sabi ni Lord, magkaroon kayo ng festival dyan, ng pista, para bilang paalaala sa ginawa ng Panginoon. Amen? So bakit kaya sinasabi yun ng Lord o bakit inuutos ng Diyos na magkaroon ng mga ganong pista? Kasi ang tao minsan kapag lumalaki na, pinagpapala na, nakakalimutan talaga nila yung kabutihan ng Lord sa buhay nila. Tama? Kumbaga pag nagbago ng estado ng buhay, nakakalimot talaga kay Lord. Kaya mahalaga na lagi nating maalala yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay upang hindi tayo magmalaki o kaya naman hindi tayo makalimot. Amen ba yan? Nasabi mo sa katabi mo, huwag kang makakalimot. Okay, so basahin ko po sa inyo para mas maintindihan niyo yung background. Okay? So sabi sa verse 7, tinapay na walang pampaalsa ang kakainin niyo sa loob ng 7 araw. So simula nung triumphal entry hanggang sa, hanggang Thursday. Okay? At sa panong yon, wag magkakaroon ng pampaalsa o tinapay. Kaya yung bread na hinati-hati ni Jesus Christ, tinapay yun na walang yeast o pampaalsa. Okay? Sa inyong lupain. Sa araw na yon, sasabihin ng bawat isa sa kanyang mga anak, ginagawa natin ito bilang, katulad sabi ko sa inyo, paalaala sa pagliligtas sa amin ni Yahweh nang ilabas niya kami sa Ehipto. Okay? So remembrance to, yung Last Supper. So habang nagla-Last Supper pala sila nila Jesus Christ sa kanong mga apostol, bilang pag-aalaala pala yon. So hindi lang sila yon. Lahat ng bayang Israel ginagawa yung bagay na yon bilang pag-aalaala. Okay? So next, basahin pa natin. Okay, ang pag-aalaalang ito ay magiging isang palatandaan sa inyong kamay o sa inyong noo upang hindi nyo malimutan, katulad sabi ko sa inyo kanina, ang mga utos ni Yahweh. Amen? Sapagkat inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Tandaan niyo lagi, yung paglaya natin minsan sa buhay natin, halimbawa sa addiction, sa depression, sa mga iba pang bagay, kapangyarihan yun ng Lord. Hindi natin talaga kaya. Sa tulong ng Diyos, dun makakaya natin. Kaya yung pagbabagong buhay, lagi tatandaan, sa kapangyarihan ng Diyos, magagawa lang makapagbagong buhay. Hindi mo kakayanin kung ikaw lang. Pero kapag kasama mo si Lord, makakaya mo. Amen? Okay, next. Gaganapin ninyo ang pag-aalaalang ito sa takdang araw, taon-taon. Yan. So, sa Jewish calendar, iba kasi kalendaryo natin sa Israel, tsaka sa atin. Sa atin, bagong taon, di ba? May mga ganun sa atin. Sa iba, sa kanila, iba. So, sila, taon-taon ginaganap nila ito. At hindi aksidente, nung panahon na malapit na, yung final week ni Jesus Christ ay Passover din.
So, ibig sabihin, para bang sinasabi na si Jesus yung tagapagligtas. Amen? Yung dugo niya, mamaya madidiscuss ko sa inyo, yung dugo niya yung magiging dahilan para tayo iligtas. Hindi lang doon sa, katulad doon sa 10 salot, kundi pagliligtas doon sa ating mga kasalanan. So mamaya, mas lidiin ko pa sa inyo yan. Okay? So next. Next natin. Okay. So, ang pinakananais ng Diyos, ito lagi yung tatandaan. God intends for these meals to continually remind His people of the covenant He established with them. Okay? So, ang pinakananais-nais ng Diyos talaga kung bakit niya yan inuutos sa atin o inuutos sa kanila para magsilbing kasunduan. Kasi noong unang panahon pa man, may kasunduan na. Ang unang kasunduan nangyari kay Adan at sa Panginoon. Okay? Anong kasunduan? Huwag kakainin. O kasunduan yan parang sabi ni Lord kay Adan, o kasunduan to lahat pwede niyong kainin, maliban lang sa ganito. Amen? So, anong nangyari? Sumira yung unang tao sa kasunduan. Pumasok ngayon yung kasalanan. So ngayon, meron ulit kasunduan na naganap sa Exodus. So, ang nangyari, itong mga kasunduan na to, yung mga pista, tsaka pag nagkasala ang tao nung unang panahon, kailangan mag-alay sila ng mga hayop. Katulad sabi ko sa inyo, pag magbabasa kayo ng Exodus, Old Testament, pag malaking kasalanan, malaking hayop ang iaalay. So, just imagine po, kung walang Jesus Christ na inalay 2,000 years ago, malansa yung church natin. Bakit? Pag may kasalanan si Sister Marlene, kailangan meron siyang dadaling tupa para kakatayin. Tapos ako, kunyari, ako yung pari, ako yung magbe-pray. Ako yung papasok doon sa pinaka-holy of holies. May ano po kasi yan sa tabernacle nila. Merong holy place, then merong holy of holies. Doon nila nakakausap si Lord, doon sa pinaka-dakong banalan. At pwedeng makapasok lang doon yung mga tinalaga ng Diyos na mga priests. Okay? Pero yung sa inyo, hindi makakapasok. Yung mga sa bayang Israel lang. Okay? So, anyway, sa susunod pag-aralan natin, balikan natin. So, kung walang handog noon, 2,000 years ago ni Jesus Christ, nako, sobrang hirap. Amen? Pag nagkasala ka, magastos. Amen? Pero ayaw na ni Lord yung ganon. Kasi ang nangyari nga, doon sa cleansing the temple, ang nangyayari, binibili na nila yung handog nila. Hindi na the best. Hindi na mainam. Nung panahon dati, kapag mayaman ka, pwedeng mapatawad ang iyong kasalanan. Paano kapag mahirap ka? Wala kang pambili ng hayop. Di kawawa ka. Amen? Hindi ka nakalulugdan ng Panginoon. Kaya talagang sobrang na-appreciate natin yung ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, tignan pa natin, isa pa. Okay, so dito merong, balikan natin to, may kasunduan. Nung una, nasira. Pangalawa, nasira. Ngayon, gumawa ulit si Lord ng bagong kasunduan. At ito'y naganap doon sa Last Supper. Okay, ito'y bagong kasunduan. Yung katawan ko, ibinibigay ko sa inyo. Itong dugo, inumin nyo, bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Yan yung bagong kasunduan. Okay, so mamaya, didiscuss ko pa sa inyo yan para mas maintindihan pa natin. Next. Okay, ano ba ang kahalagahan ng Last Supper? Ayan, so didiscuss na natin. Ano ba yung kahalagahan ng huling hapunan na ginanap ng ating Panginoong Jesus tsaka ng mga apostol? Okay, so number 1, na gusto ituro sa atin ng Diyos. Number 1, verse 15. The value of our relationship with Him. Sabi sa verse 15, sinabi niya sa kanila, matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa hapunang pangpaskwa. Amen? So, na-realize ko lang, kapag ikaw pala ay sumasalo sa isang hindi mo kakilala at sumalo ka sa hapagkainan, hindi ka na itinuring na iba. Tama? Halimbawa, kung nakikain ako kay Sister Marlene, parang hindi na iba. Parang pamilya na. Amen? Tama? So si Lord, ganun yung paghahangad niya sa kanyang mga disciple. At ganun din yung paghahangad niya sa atin. Na nagnanais siya na tayo ay magkaroon ng relasyon sa kanyang harapan. Amen? Kaya sa oras na ito,
gusto ko pong linawin sa inyo mga kapatid na ang nais ng Diyos hindi relihiyon, kundi relasyon. Amen? Pakikipagrelasyon sa kanyang harapan. Amen? So para mas maintindihan nyo pa anong ibig sabihin ng relasyon. Next. Relationship with Him means communion with God. Pag sinabing communion, common union, pakikipag-isa. Pakikipag-isa sa Kanya. Parang ang nais niya yung magkaroon ka ng pakikiisa sa Kanya. Parang alam niyo ba yung kinasal? Pag kinasal ng isang mag-asawa, ang tawag na sa inyo, hindi na dalawa, kundi isa na. Hindi na siya nagdidesisyon para sa sarili niya. Kailangan nalalaman din ng kanyang partner o kanyang asawa. So, ibig sabihin, hindi ka na nabubuhay sa sarili mo, kundi nabubuhay ka na para sa asawa mo. Kapag ikaw ay nakipag-isa sa iyong asawa. So, ganun din kay Lord. Kapag ikaw nakipagrelasyon sa ating Diyos, hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo, kundi nabubuhay ka na para sa Panginoon. So, ibig sabihin, nagmamatter na sa'yo yung kung ano yung sinasabi ng Diyos. Dati, wala tayong pakialam sa kung ano yung sinasabi ng Diyos. Baga para basta ako masusunod, buhay ko to. Tama? Inom dito, inom dyan, sugal doon, sugal dito. Tama? Yun ang buhay na gusto mo eh. Gusto mo yung buhay mo yan eh. Tama? Pero yung tunay na nakikipagrelasyon sa Diyos at nagnanais nga siya ng relasyon sa atin, hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo, kundi nabubuhay ka na para sa Panginoon. At siya naman para sa atin. Ayun ang ibig sabihin ng communion. Amen? Kaya pag tayo ay nagkakaroon ng communion, amen, yung pagkain ng tinapay, yung kopa, amen, ipinapahayag natin na tayo nakikipag-isa sa ating mahal na Panginoon. Amen? Malinaw po ba yun? Okay, next pa. Next. Para mas malinaw pa. Okay. Alam niyo po, matagal na talagang nagnanais ang Panginoon sa buhay natin na gusto niyang makipag-isa tayo sa Kanya. Amen? Katulad ng sabi sa Pahayag 3:20, sabi niya, narito ako, nakatayo sa pintuan at patuloy na kumakatok. Amen? Kapag marinig ng sino man ang aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa Kanya. So take note of this mga kapatid ko sa Panginoon. Matagal na tayong hinahanap talaga ni Lord. Kumakatok talaga siya sa ating puso. Minsan binabaliwala natin. Amen? Maaring nung una pa man, amen, pinapansin ka na ni Lord, siya hindi mo pinapansin. Amen? At maraming tao, ngayong Holy Week na to, baliwala lang talaga yung pagkapako ni Jesus sa krus. Amen? Nasaan sila ngayon? Traffic kasi ngayon kanina, di ba? Papunta sila sa beach, sa mga kung saan. Hindi naman masama yun. Pero kung titignan natin, natagal na talaga pumakatok si Lord sa buhay natin. Pero never natin pinagbubuksan. Amen? Maaaring inayaya ka na ng kaibigan mo, kapitbahay mo noon, pero wala lang sa'yo. Pero ngayon ka lang talaga nagbukas. Parang ganon. Amen? Ngayon ka lang nagbukas. At salamat, sa pagbubukas mo na yan, ang sabi ng Diyos, ako'y maghahaponang kasama niya. So, ibig sabihin, ang gusto niya talaga makipag-relasyon. Amen? At siya ay kakain kasama ko. Amen? Ano pong pakiramdam? Pagkasama mo si Lord, kumakain kayong parehas. Di ba, sarap, no? Tapos kukwentuhan. Yun yung masarap eh. Alam niyo po ba, pinakamasayang bahagi ng bahay, yung pagkain ng sama-sama. Lalo na kapag kayong mag-asawa, laging kumakain ng sabay, mas nabibuild ang inyong komunikasyon. Amen? Mas nagbibuild ang inyong, o na-establish ang inyong, tumatatag ang inyong pagsasama. Amen? Simpleng bagay yon, pero malaking bahagi o malaking maiko-contribute sa pagsasama nyo bilang mag-asawa. Amen? At ganoon din kay Lord. So ito ay picture na sinasabi ng Diyos, nais niya talaga na magkaroon ng relasyon sa iyong harapan. Amen po ba yan? Ang pinagkaiba kasi ng relasyon sa Diyos at relihiyon, ritual lang yung ginagawa natin sa relihiyon. Amen? Kapag may ganito, kung ano-ano lang binabasa natin mahaba, tapos na. Tama? Tapos pray lang tayo ng kung ano isang libro, tapos yun na. Pero anong nangyari? Ako po dati linggo-linggo ako nagsisimba. Amen. Nag-aano pa ako ng, anong tawag to? Yung
Hindi sa India, di ba, may statwa? Tapos marami kami, parang ganyan, tropa kami, marami. Gaganyan-ganyan ako. Amen? Tapos pag yung pari, gaganyan, makikikain din. Tapos kinabukasan, puro mura lumalabas sa bibig ko. Okay, ganun lang kasimple. Tapos pag ganito, bukas, akit akong grotto. Sama ang tropa. Amen, ganun lang. Tapos pagkatapos nun, okay na ulit. Baga dumaan ng Holy Week, di ko naintindihan kung anong ibig sabihin ng ginawa ni Jesus Christ. Yun yung sinasabing relihiyon. Amen? Yung hindi mo naintindihan talaga sa totoosan lang. Tama? Pero ngayon, pinapaintindi sa atin ng Diyos ng mas malawak pa anong ibig sabihin ng muling hapunan. Tama? Hindi pala ito yung sa kalendaryo mo lang na nagkakainan. Amen? Di ba minsan sa atin may kalendaryo tayong ganon? Amen? Tapos merong Last Supper. Akala natin yun lang yun. Tuloy kapatid, salamat sa Diyos, nakarating ka. Amen, amen, amen. Tuloy. Ang gusto ng Diyos ulit, makipag-relasyon. Amen? So next. Okay, ang nais ng Diyos ay relasyon sa Kanya, hindi relihiyon. Kaya ang tawag dito, tingnan natin, next. Kaya ang tawag sa born again, mga kapatid ko sa Panginoon, is experience. Yan. Ang born again, hindi siya relihiyon, kundi experience. Ano yung naranasan mo? Si lahat tayo, nung meron tayo na experience na kakaiba. Sabihin nyo man o hindi, parang meron kayong naranasan. Na parang may kakaiba ata akong naranasan na never ko na-experience kailanman sa buhay ko. Yan yung ibig sabihin ng born again. Para bang merong bagong bagay na nangyari sa buhay. Amen ba yun? Naranasan yan ba lang natin? Kakaiba. Okay, yan yung experience. Pag sinabing born again, experience. At pag na-experience mo ang Panginoon sa buhay mo, praise God, walang magsasabi sa'yo sinungaling ka. Kasi bakit? Naranasan mo eh. Yun yung mga nangyari sa Bible na nung pinagaling ng yung may mga sakit, inaalian ng demonyo, yung makasalanan, pinatawad, na-experience nila si Lord. Na siya talaga yung nagpagaling. Siya yung nag-provide. Naranasan mo talaga. Totoo nga talagang may Diyos. Yan ang ibig sabihin ng born again. Experience. Amen ba yan? Amen? So, tingnan mo natin. Okay, next. Kaya kapag tayo nakipag-isa, ito yung nangyayari. Kapag nakipag-isa na ang tao kay Kristo, talagang ito yung nangyayari. Kaya, kung nakipag-isa na, 2 Corinthians 5:17, ang isang tao, kay Kristo isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang, wow. Sa halip, ito'y napalitan na ng, pero may tanong, Pastor, pasin-pasin ba yung kasama niyo dyan, pero wala naman nagbabago? Bad experience? O bad experience, yan Okay, ganito kapatid, ganito yan, kasimple. Ang sabi kasi ng scripture, nakipag-isa. Kapag ba ang isang mag-asawa kinasal, okay na ba sila kagad? Nung araw na yun, nakinasal, nakipag-isa, okay na ba yun? Hindi. Hindi pa. Pag sinabi nakipag-isa, makikipag-relasyon, ibig sabihin ongoing. Ongoing yung pakikipag-relasyon mo sa Diyos. Dapat, laging hindi napuputol. So kapag tuloy-tuloy ka sa Panginoon, nakikipag-isa isa ka sa Kanya, nababago ka. Nawawala yung dati mong pagkatao. Amen? Ano pa? Napapalitan na ng bago. Ayun. Kaya, minsan, nagtataka tayo, Pastor, bakit ganun? Yung mga nagsisimba doon, di naman nababago. Hindi po kasi ganito yan. Kailangan makipag-isa. Amen? Ibig sabihin, makipag-isa, ongoing process yun. Amen? Kailangan tuloy-tuloy na sumunod ka sa Panginoon, makipag-isa ka, amen, para lumago ang inyong relasyon sa harapan ng Panginoon. Parang sa mag-asawa. 'Di ba? So, hindi nyo masasabing talagang matibay ang inyong relasyon kapag talagang hindi tumagal sa iba't ibang pagsubok ng panahon. 'Di ba? Talagang nagmamahalan nga kayo. Kasi kahit sa hirap at ginhawa, magkasama. Tapos meron pa pangako. Ano yung pangako? Hindi kita iiwan. Sa kasakitan man o kalusugan. O, di ba? Sa hirap at ginawa. Kay Lord, ganun din. Yung pangako, covenant natin sa Kanya.
Sa hirap at ginhawa. O yung iba kasi puro sa ginhawa lang. Pag sa hirap, wala na. Ayun na. Sa sa buhay at ayun. Alam niyo ba yung ganyang yun, yung relationship, nagkakaroon ng commitment ang isa't isa o yung mag-asawa kapag merong covenant o yung pangako sa isa't isa. Si Lord may ganun ding covenant. At itong Last Supper na to, covenant ng Panginoon. Na yung katawan ko, ibibigay ko sa'yo. Parang isinusuot ni Lord yung sing-sing niya sa'yo. Tapos, tayo naman sa Kanya. Yan, parang ganun. Ito yung meaning ng Last Supper. Amen? Pinapaalala niya yung bagong covenant. May katulad ng narinig natin yung binasa ni Sister Marlene, may bago akong gagawing kasunduan pagdating ng panahon. At ito na po yun. Naganap na sa New Testament. Amen? Malinaw po ba yun? Okay, kaya simula sa araw nito, pagsisikapan natin na laging lumalim, yumaman yung ating pagkilala sa harapan ng Panginoon. Amen? So sa papaanong paraan, kailangan magkaroon ka talaga ng panahon. Amen? Ang isang taong hindi mo kilala, ngayon mo lang nakilala, makikilala mo yan kapag magkaroon kayo ng mahabang panahon. Tama? Nang tuloy-tuloy. Halimbawa, yung sabi nga nila, di ba, makikilala mo lang yung asawa mo kapag nagsama na kayo sa isang bubong. Ayan. Di ba? Kasi nung una, ligaw-ligawan pa lang, puro magaganda nakikita mo. Pero kapag nagsama na kayo, dami na palang pangit. Babaho pala hininga, baho palang paa. Maasim palang kilikili. O, di ba? Ganun na. Amen? Pero nung una, hindi mo maamoy. Amen? Kasi ang bango eh. Di ba? Tapos ang linis, tapos nakapamada pa yung buhok. Di ba? So, ibig sabihin, hindi mo makita nung una kapag nagliligawan. Pero kapag nagsama na kayo sa isang bubong, ayun. Oh, doon mo na nakikita. Ayun na. Dati hindi makabasag pinggan. Oy, dahan-dahan. Ayan. Tapos pag mag-asawa na kayo, bahala ka na sa buhay mo. Ayun na. Ganun na nangyayari. Ayun, mas lalong nakikilala. Okay, ngayon tanong. Kapag nakipag-isa ka na sa Kanya, nag-isang dibdib na kayo, okay, ngayon, may magagawa ka pa ba? Wala na. Hindi mo pwede sabihin, bako maling tao ata napakasalan ko. Hindi pwedeng ganon. Kasi kasunduan ay kasunduan. Oo. Kasama yan sa pinakasalan mo. Kasama yan. Okay? Kaya si Lord, tandaan nyo lagi to, yung pagsunod natin sa Panginoon, hindi ko lagi sinasabi na okay lahagi ang sitwasyon. May panahon talaga na sa pagsunod mo talagang mahirapan tayo, magtitiis tayo, pero kasama yun sa pagsunod kay Lord. Kasi yun yung ating tawag nito, kasunduan. Amen? Pero isa lang sigurado, meron man tayong kahirapan na danasin sa pagsunod sa Panginoon, sa dulo naman tagumpay. Amen? Amen? Sa dulo naman ay makakaranas tayo ng pananagumpay sa buhay. Amen? O, palakpakan natin si Lord. Praise God. Amen? So, number 1, relationship. Yan, ha? Ang nais ng Diyos, pakikipag-relasyon. Kaya lagi mong lalaanan ng panahon si God. Huwag kang papayag na di mo siya mabibigyan ng panahon. Laanan mo siya lagi ng panahon. Amen? So, number 2. Okay, so verse 19. Ito na yung sinabi, isa sa significant na Last Supper. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang hati-hati yun at ibinigay sa kanya. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog. Sabi niya, inihahandog para sa inyo. So, isa sa kahalagahan ng Last Supper, yung kanyang katawan. Yung the value of His body. So, ano ba yung... ano bang ibig sabihin yan, Pastor? Bakit mahalaga yung katawan ni Kristo? Okay, ganito yan. So, next slide natin. Alam nyo ba, yung katawan na tinutukoy ni Jesus, siya yung tinapay. Okay? Siya yung tinapay. Yung pinaghati-hati dito. Yung baga parang, nung panahon na naghati-hati sila tinapay, yung tinapay, props. Pero siya talaga yung tinapay. Okay? Yung tinapay. Anong tinapay? Klase tinapay? Yung tinapay na pinaghati-hati, temporaring tinapay.
pero siya yung tinapay na walang hanggan, na kailanman hindi ka magugutom. Okay? So tingnan natin. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit, bumaba mula sa langit, mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay aking laman. Yan, laman. Sabi, ano ulit? Ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay. Ibig sabihin, nung hinandog, inalay ng Diyos yung kanyang buhay sa cross. Amen? Yun yung ibig sabihin na laman niya. Ibinigay niya sa atin. Okay? Nagkaroon tayo ng buhay. Amen? Kaya nung inalay niya yung kanyang sarili, talagang nasaktan siya, nagpakasakit, pinako, bukas yun ang magiging lesson natin, pinako, nagkaroon tayo ngayon ng buhay. Nung tayo sumampalataya sa kanya, nagkaroon tayo ng buhay. Kaya yung dati nating buhay na walang kabuhay-buhay, nagkaroon ng buhay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nabuhay ka din. Amen. Praise God. Di ba dati walang saya? Puro kalungkutan. Hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Lagi ka naghahabol sa kung ano yung mangyayari ngayon, ano mangyayari bukas. Pero salamat ngayon, sigurado tayo sa buhay nito. Tutulungan tayo ni Lord. Amen? So ano pa yon? Next. Next slide. Sinabi ni Jesus, tingnan niyo po yung sinabi. Yung inalay niya yung kanyang buhay. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Para ma-receive mo pala yung katawan ni Kristo, ang kailangan mo lumapit sa Kanya. Amen? Maraming tao alam na anong meron sa Holy Week, napako sa Jesus sa krus, pero di nila alam ano ibig sabihin. Amen? Tama? Kahit siguro yung lasing, tanungin mo, yung nagiinuman, alam nila yung napako sa Jesus sa krus. Pero, yung paglapit, ito yung pinaka mahalaga. Yung lumapit ka. Amen? At salamat sa Diyos kasi nga, ngayong gabi, lumapit kayo sa Panginoon. Amen? Praise God. Ito maganda. Sabi ni Lord doon, hindi ka na magugutom kailanman. Literal ba tong para bang pagkain to na pag kumain ka ng adobo, kanin, hindi ka nagutom? Hindi. Pag sinabing hindi ka na magugutom kailanman, okay, so next slide natin. Ito ang ibig sabihin yan. Amen? Only Christ can truly satisfy you. Kapag may Jesus ka na sa buhay, siya yung magbibigay ng kasapatan sa buhay. Amen? Okay, pakinggan niyo po ito mga kapatid. Nung una, akala ko babae yung magpapasaya ng buhay ko. Amen? Parang yung babae yung magbubuo ng pagkalalaki ko. Okay? Kala ko dati ganon. Amen? Kala ko dati ganon. Yung babae yung kukumpleto ng pagkalalaki ko. Parehas tayo? Amen? Akala ko kaibigan yung magpapasaya ng buhay ko. Kasi kaya lagi ako sa barkada dati. Tapos babae. Tapos lagi akong kasama sa mga hindi magagandang bagay. Amen? Akala ko dati, kapag successful ka na, marami ka ng pera, may magaganda kang bahay. Kasi sabi nila, kahit pangit ka, basta mapera ka, pogi ka. Akala ko kasi ganon. Tapos, pag maraming babae, parang macho ka, parang ganon. Guwapo ka pag maraming babae. Kasi pag may barkada ka, laging yabangan yan yung ilan na naging girlfriend mo. Ganyan. So, pinurso ko yung bagay na yun. Akala ko, yun yung buhay. Yun yung magiging, doon ka makukompleto. Pero nakilala ko si Jesus Christ. Siya pala yung magpapasaya sa akin. Amen ba yun? Amen? Kaya, sa totoosin lang, simula nakilala ko si Jesus, siya na yung nagpasaya ng buhay ko. Amen? Hindi na ako kinikilig ngayon sa maraming pera, hindi na ako kinikilig sa mga K-pop, kinikilig na ako kay Lord. Yun. Mas in love ako kay Lord ngayon eh. Amen ba yun? Amen? Pag pinag-usapan yung Jesus, ako in love ako dyan. Kaya pag kinakanta yung mahal na mahal kita, Panginoon. Wow! Di ba? Kasi bakit? Sa totoo sila, para bang nung nakilala ko si Lord, ito yung experience ko, para akong nakumpleto. Amen? Para bang wala na akong hinahanap pa. Siya na lang.
Amen. Totoo nga, kaya kapag lumapit ka sa Kanya, siya yung tinapay na nagbibigay buhay. Kailanman, hindi ka na magugutom. Tandaan niyo po, sa mundong ito, maraming pagnanasa. Ibig sabihin, hindi natatapos yung desire. Gusto ko yan, gusto ko to, gusto ko yan, gusto ko to. Tama? Just imagine, ito lang, napapansin ko sa community. Kapag may TV na, gusto pa may malaking TV. May cellphone pa. May cellphone na, gusto pa yung latest model. Pero nagagamit naman yung cellphone. Tama? So, just imagine, hindi natatapos yung gusto ng tao. Walang contentment, yes. Walang satisfaction. Tama? Ibig sabihin, kapag tumatagal, para sa kanya, hindi na to sapat. Luma na to. Pangit na to. Tama? Pero kapag may Jesus ka sa buhay, amen? Praise the Lord. Masayang-masaya ka. Amen ba yun? Tama natin sila. Praise God. Amen. Kaya ganito kapatid, kapag nakakilala ka talaga kay Lord, naintindihan mo talaga yung ginawa ni Jesus sa krus, amen? Ako nagsasabi sa hindi ka malungkutin. Amen? Kahit may kaaway kang ngingitian mo lang. Amen? Wala kang pagkain bukas. Praise God. Amen ba yun? Pero hindi kaya ang magutom kapatid. Amen. Praise God, praise God. Okay? So, si Jesus lang yung magbibigay ng kasapatan sa buhay natin. Amen. Kaya nung napako si Jesus sa krus, yun na yun. Yun yung handog niya para sa atin, para magkaroon tayo ng kasapatan. Amen. Ginawa niya yon hindi para makita natin, ay, bigo ang Panginoon ko, bigo ang Diyos ko. Hindi. Ginawa niya yon para tayo mabuo. Nasugatan yung mga laman niya, mga natuklap yung mga balat niya, para sa atin hindi. Mabuo tayo. Amen. Na mga nabutas yung mga kamay niya, amen, makikita mo yung mga butas para yun sa atin, mawala yung mga sumpa. Amen, yung mga kakulangan sa buhay natin. Dahil siya yung tunay na kasapatan ng buhay natin. Amen ba yun? Amen? Kaya tandaan niyo po ito, kapag may contentment sa buhay, ang sarap matulog sa gabi. Yes! Amen! Amen? Kasi bakit? Wala kang hahanapin eh. Yes! Tutulog ka na lang. Ang sarap matulog. Ay, tutulog na ako. Praise God. Salamat, Panginoon. Tunay nga mabuti ka. Tapos. Amen! Hindi yung mag-iisip ka, ano kayo mangyayari bukas? Ano kayang kakainin namin? Ano kayang lulutuin? Ano? Tama? Ang dami pang iniisip. Matutulog ka na lang. Nag-iisip ka pa. Wow, praise God. Pero kapag nasa Panginoon tayo, grabe, meron talagang kapayapaan, kasapatan sa buhay na ito. Amen? Kaya ito ang masarap ha. Kung kay Lord lang, dapat doon tayo kiligin. Ayun. Amen? Hindi yung pag pinag-usapan si Lord, ay naku, wag mo nga ako, no? Iba yung paniniwala ko, hindi dapat yan. Okay, pag kay Lord ang pinag-usapan, dapat masaya ka, happy ka. Kasi nga, grabing ginawa ni Jesus Christ sa atin. Amen? So, next. Okay, so, ngayon, ito na. Next natin, yung katawan ni Jesus. Okay, yung katawan ni Jesus Christ, hindi lang pala yung literal na napako sa krus. Yung katawan na tinutukoy din ni Jesus dito, magbigay din tayo ng value sa kanyang katawan. Ibig sabihin, magbigay tayo ng value sa church. Pag sinabing church, hindi yung building. Pag sinabing katawan ni Kristo, tayo mga mananampalataya. Amen. So sabi ni Lord, ito ang katawan na inihahandog ko para sa inyo. Ibig sabihin, ang gusto ni Lord, bakit niya inihahandog para sa atin? Gusto niya pahalagahan natin. Amen. Pahalagahan natin yung ginawa niya sa krus. Pahalagahan din natin yung bawat isa. So, kung nandito ka, ang dapat ang goal mo, maging mapagmahal ka kay brother, kay sister. Amen ba yun? Amen? Hindi mo dapat aawayin. Amen ba yun? Okay. So sabi dito, Romans 12:5, kayo naman, kahit na tayo marami tayo, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Okay? So ibig sabihin, gusto ni Lord pahalagahan natin yung kanyang katawan kasi tayo yung katawan niya, siya yung ulo natin, si Jesus. So, ibig sabihin, kapag tayo'y nag-aaway-away, nagkakasala tayo sa katawan ni Kristo. At hindi ito napapabuti, dito nakakabuti sa gawain ng
Panginoon. Kaya isa sa mensahe ng Last Supper ay yung pagpapahalaga sa bawat isa sa atin. Amen? So isa pa, next slide. Okay. So sa Last Supper, bago magkainan kasi si Jesus Christ, meron pa time, magkainan sila ng last meal nila. Bago yon, sa tradisyon kasi ng mga Hudyo, bago sila mag-last meal, may nangyaring paghuhugas ng paa. Naghuhugas sila ng paa bago kumain. So baliktad, no? Paa yung hinuhugasan, hindi kamay. Okay? Paa kasi bakit? Sandals lang yung meron sila eh. Amen? Baga sa paglalakad nila, sandals lang. Okay, so ang kanilang tradisyon, kapag papasok ka ng bahay, may naghuhugas ng paa. At yung naghuhugas ng paa sa bahay, yun yung pinakamababang uri ng posisyon sa bahay. Para bang katulong yun. So ngayon, ito nangyari. Ginawa ni Jesus yung pinakamababang posisyon. Sinong hinugasan niya? Yun yung mga alagad. So anong ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin niya, mga kapatid, paglilingkod. Kailangan, kung tayo nandito na sa church, o tayo ay isang katawan na ni Kristo, paglingkuran natin yung isa't isa. Walang magaling sa atin, walang mahina, walang malakas, lahat tayo dapat pantay-pantay. Pinaglilingkuran ang isa't isa. Pinagmamalasakitan ang isa't isa. May pakialam dapat tayo sa isa't isa. Amen ba yun? Kapag merong isa nasaktan, ramdam ng buong katawan. Ganun yung ibig sabihin na tayo ay nasa iisang katawan. Halimbawa, sinaktan mo si Sister Gemma, sinaktan ni Sister Marlene, sino masasaktan? Tayong lahat. Kasi bakit? Tayo nasa iisang bahagi ng katawan. Kapag kinurot ko ba to, ang makakaramdam lang yung paa ko? Hindi eh. Lahat nakakaramdam. Kaya kapag may isa po sa inyo, nawala ng isa, mararamdaman ng lahat. Oy, wala si ano. Saan na kaya si Sister Marlene? Tama? Nararamdaman ng lahat. Kasi bakit? Nasa iisang katawan tayo. Pero pag may nagtagumpay ng isa, masaya ang lahat. Oh, praise God, nagtagumpay si Sister Marie. Alalagang napakabuti ng Panginoon. Nagdiriwang ang buong katawan. Amen ba yun? Pero kapag merong isa nakurot, nasaktan, napiga, naku, umaaray ang isa. Amen? Kasi nasa iisang katawan tayo. Kaya ang goal ni Lord sa ating mga mananampalataya, magpaglingkuran natin ang isa't isa. Meron ba kayo nakita sinuntok yung sarili niya? Suntukin ko kayo sarili ko. Wala, di ba? Tayo dapat, hindi tayo ganon. Hindi tayo nagkakasaktanan sa isa't isa. Kasi walang katawan, sinasaktan ang sarili. At tayo dapat yon. Hindi natin sinasaktan ang isa't isa. Kasi iisa tayong katawan. Naniniwala po ba kayo doon? At yun ang salita niya kasi. So ito ay paglilingkod. Kaya dapat, kung paano natin paglingkuran ng isa't isa, dapat merong pagpapakumbaba at pagmamahal. Amen? Kasi sa totoo silang, lagi-lagi na, sa mga susunod na panahon, lagi na tayong magkakasama. Amen? Makikita nyo na yung ugali ng isa't isa. Ay, si sister pala, ganito. Ay, si brother naman, ang ingay lagi. Ganun talaga yan. Amen? Magkakaiba tayo ng ugali, pero dapat iintindihin, uunawain ang isa't isa. Para kasi na tayong isang pamilya. Iisang katawan, iisang pamilya. Malinaw po ba yun? Amen. So, anong benepisyo na? Next, tignan natin. So, sabi sa John 13, kung ako nga Panginoon, ang guro nyo, naghugas ng inyong mga paa, dapat ninyong hugasan ang paa ng isa't isa. Ibig sabihin ni Lord, hindi titira ng paghugas sa paa, kundi paglingkuran ang isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang tularan. Tutularan dapat talaga natin to. Pakatandaan nyo, ang alipin ay di nakakaigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo sa kanya, nagsugo sa kanya. Ngayon, alam nyo na ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin. Pagpapalain daw yung church, yung gawain ni Lord, kapag nagmamahalan yung gawain ni Lord. Amen ba yan? Okay, isa pa. Next, isang bagong utos. So yung Last Supper, New Covenant, bagong kasunduan. Ano sabi ni Lord? Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Alam niyo ba anong power pag nagmamahalan tayo? Tingnan niyo po to.
Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Wow! Kapag nagmamahalan pala tayo, makikita na maraming tao dyan na totoo nga tagasunod to ng Panginoon. Pero kapag nakikita nila, nag-aaway-away tayo, ay, hindi mga tagasunod to ni Jesus. Amen? So, kailangan we must serve each other. Amen? Pag malasakitan ng isa't isa, mahalin ang isa't isa. Sa ganung paraan, mga kapatid, napaparangalan natin ang katawan ni Kristo, nare-respeto natin ang katawan ni Kristo, para bang hindi na sayang yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo kapag tayo ay nagmamahalan. Amen? Kasi minsan niya lang ginawa na masaktan. At pag nag-aaway-away tayo, nasasaktan, parang pinapako ulit natin si Jesus, sinusugatan natin yung katawan niya. Hindi dapat ganun yung mangyari. Amen ba yan? Kaya, huwag tayong mainggit sa isa't isa. Kung merong mga nagtatagumpay, maging masaya ka. Kung merong mga bumabagsak, malungkot ka. Hilain natin sila pataas. Hindi tayo katulad ng mga Pinoy na crab mentality. Alam niyo ba yon? Ayaw umangat yung isa. Hilain, pababa. Alimango. Okay, yung pag umaangat yung isa, ay, naku po, pabagsak. Ayaw ni Lord yan. Amen? Ayaw ni Lord yan sa gawain niya. Amen? Mauubos tayo pag ganyan tayo. Amen? Kaya ngayon, riniremind ko na sa inyo, hanggat maaari, intindihin ang bawat isa. Amen? Kung meron mang pagkakamali sa iyong kapatid mo, patawarin mo. Kung sumusobra na, ay patawarin mo pa rin. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, pinapatawad na kita ngayon. Amen? Huwag kayong magkakaroon sa maloob. Kaya ganito, kapag magkakaroon tayo ng Holy Communion, amen, dadampot ka ng taas natin ang ating tinapay, lagi nyo alalahanin, may sama ka ba ng loob sa kapatid mo sa Panginoon? Dapat wala. Bago mo iparte. Tama? Kasi kapag pinartik mo yon, tapos nakita ni Lord, may kasamahan ka pa ng loob kay brother, kay sister, kay pastor. Amen? Hindi magiging magandang epekto sa atin. Amen? Kaya mahalaga yan yung katawan ni Kristo. Okay, next. Next natin. Okay, serve our brothers and sisters with humility and love. Next. Okay, dito na tayo matatapos. The value of His blood. So yung Last Supper, di ba sabi, ito ang katawan na inihahandog ko sa inyo. Tapos sabi dito, ito ang kopa. May dinampot siyang kopa. Okay? Ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. So yung kopa, sumisimbolo na may laman, dugo ni Jesucristo. At hindi lang basta yung dugo na naririnig nyo lagi noon na diba? Ako naririnig ko lang yun pero hindi ko alam kung ano ibig sabihin. Amen? Ano ba ibig sabihin nun yung iniinom na ganyan? Diba? So, sabi doon, yung value ng dugo, ito sabi. Sige, pakiano nga po. Yung dugo pala na dumanak. Amen, di ba? May katawan. Nagkaluray-luray yung katawan niya. So yung dugo, mahalaga din pala. Sabi dito sa Hebrew 9:22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. So kailangan may dugong mabubo sa krus ng Kalbaryo para mapatawad yung ating mga kasalanan. Amen? Dahil bakit? Yung kasalanan na naging problema kung bakit ang dami ngayong problema. Kasalanan ang dahilan. Amen? So ngayon, para masolusyonan yung pinakamalaking problema, kailangan mamatay si Jesus sa krus, mabubo yung dugo niya, para mapatawad yung ating mga kasalanan. At ito yung power ng dugo. Tingnan natin. Yun, sinat ko sa inyo sa messenger. Ito yung power of Jesus' blood. Amen? Number 1, the blood of Jesus purify us from all sin. Ibig sabihin purify, parang yung tubig, okay, na madumi, lininis niya. So sa buhay natin, nung siya ay napako sa krus, dumanak yung dugo, nabubo yung dugo, nilinis niya tayo sa ating mga kasalanan.
spiritual, at saka generational. Okay, so i-explain ko sa inyo to. Yung spiritual, mga kapatid, ito yung ligtas ka na. Simula nung sumampalataya ka sa Panginoon, wala ka na doon sa kapahamakan. Pag namatay ka ngayon, okay, wag naman sana ngayon. Okay? Panlangit ka. Hindi ka pang-impyerno. Amen ba yun? Malinaw. Spiritual. Ngayon, ano naman tong generational? Alam niyo po ba, kung ano yung pinagdadaanan natin ngayon, ang may kasalanan talaga, yung kasalanan ng magulang natin. Naalala niyo ba yung tinuro ko sa inyo na ang kasalanan ng magulang, ang singil ng Diyos, hanggang sa ika-4 na henerasyon, salin namin. So, ibig sabihin, kapag ako nagkasala, hindi ko tinanggap si Jesus Christ. Amen? Damay po yung aking 4 na henerasyon. Kaya mapapansin nyo, kung ano yung nagiging buhay ng magulang, nagiging buhay ng anak. Nagiging buhay ng mga apo. Nagiging buhay ng mga apo sa tuhod. Hindi natatapos yung sumpa. Kaya yung iba, di ba, namana ko to ata, pastor, tong high blood na to. Namana ko ata tong pastor, itong diabetic na to. Kasi ganyan din yung lolo ko. Ganyan, nasa linya ng aming pamilya. Pero, nandahil sa dugo ni Jesucristo, wala na yung mana-manang ganon. Amen? Tinapos niya na yon. Amen? So, hindi pwedeng mamana yung sakit. Tandaan nyo, ikaw lang din yun. Meron bang ganon yung pinamamana ko ang high blood ko sa anak kong si Meron bang ganon? Wala. Kasi nasa lifestyle mo rin yon. Tama po ba yon? Nasa ginagawa mo rin yon sa pang-araw. Pero salamat. Ngayon, binibigyan tayo ng kaunawaan ni Lord. Amen? Kahit nagkasala yung ating mga lolo, lola, yung mga ninuno natin, nung tinanggap mo si Jesus sa krus, naputol na yung sumpa. Ang tawag namin doon, generational curse. Yung sumpa nagsalin, salin. Okay, so ngayon, sa line ninyo, putol na. Amen ba yun? Okay, putol na yun. Simulan na pa ako si Jesus sa krus. Ano ibig sabihin? Yung mga nangyari sa magulang mo, hindi na mangyayari sa iyo. Amen? Kung yung magulang mo, sobrang hirap ng kakalalagayan, sa part mo, hindi ka na maghihirap. Amen? Kung nakikita mo, talagang parang walang pag-asa yung mga kamag-anak mo, sa linya mo, putol na yon. Hindi na mararanasan ng anak mo. Amen? Kung sa mga magulang mo, hindi naging maayos yung pagpapamilya nila. Ang dami nangyari, hiwalay, broken family. Sa buhay mo, hindi ka na magkakaroon ng broken family. Amen po ba yun? Amen? Kaya yun yung mission ko dito, mga kapatid. Amen? Maraming tao ang magkaroon ng matibay na pagpapamilya. Amen? Tiniwala ka ba doon, Jay? Yun. Re-restore ng Diyos yan, yung iyong sambayanan. Amen? Kaya itong mga anak natin, yung mga maliliit na yan, magiging successful sila sa pagpapamilya. Amen? Magkakaroon sila ng matibay na pagpapamilya, pag-aasawa, at magiging maayos ang kanilang kakalalagayan sa buhay. Amen ba yun? Amen? Kapalakpakan natin si Lord. Okay, so yung generational, mapuputol. Naputol dahil sa dugo ni Jesucristo. Kaya paalala ko lang po sa inyo, huwag na kayong magkatay ng kung ano-ano, tapos ipapahid nyo pa sa kung ano-ano sa bahay nyo. Yung mga, di ba, minsan tayo, nagkakatay pa dugo, yan, di ba? Tapos meron pa tayong linalagay sa gano'n. Isa lang dugo ang kailangan natin. Yung dugo ni Jesucristo. Amen? Tapos na. Oh. Kaya, huwag na kayong magkatay ng kung ano-anong dugo at magwisik. Tapos merong patasal pa na kung ano-ano, huwag nyo nang gagawin yan. Okay? Dahil isang dugo lang yung pinakamalaga. Yung dugo ni Jesucristo. Amen? Praise God. Ano pa? The blood of Jesus brings protection. Wow! Kaya nung COVID, mga kapatid sa Pay, ang prayer namin lagi, yung i-cover tayo ng dugo ni Jesus. Kasi yung panahon ng Passover, dugo yung pinahid nila. Ngayon, kapag mananalangin tayo, lagi nyo itong dideklara, Lord, ang dugo mo ang pinapahid ko sa aking pamilya, proteksyonan mo po kami. Laban sa mga masasama,
laban sa malulubang karamdaman. Yung dugo mo ang kapangyarihan para kami ay maproteksyonan. Amen ba yun? Kaya yun na lagi yung pag-pray. Yung dugo ni Jesus ang magbigay sa iyo ng proteksyon. Amen? Sa pangalan ni Jesus. Amen? So mamaya pag-pray natin din yan. Okay. The blood of Jesus brings deliverance. Wow. Pag sinabing deliverance, paglaya. Amen? So kapag galing ka sa addiction, yung blood of Jesus, naglilinis, tama? Linilinis ka. Kapag sumunod ka kay Jesus, tuloy-tuloy ka sumusunod, unti-unti kanyang binabago, unti-unti kanyang linilinis. Amen? Yung dating ikaw, halimbawa, Joel, hindi ka na ganun. Amen ba yun? Amen? Ikaw ay binago na ng Panginoon. Amen? Kaya sigurado, magtataka yung iba, sino ba yan? Si Joel ba yan? Okay ba? Iba na to si Joel. Amen? Kasi totoo nga eh. Yung dugo ni Jesucristo, siyang naglinis sa buhay natin. Amen? Kaya wag mo titignan ang iyong sarili na talaga, ikaw pa yun dati. Amen? Tignan mo ang iyong sarili na bagong Joel na ako ngayon. Amen? Amen? Wala na yung dating ako. Iba na. Ibang Joel na yung nakikita niyo ngayon. Amen? Sige, tuloy mo na yung mga upo. Sige, upo lang po. Tingnan mo kapatid yung nagalaw eh. Okay? Sigurado ka ha? Oo, upo na galaw. Ayan, sige. Thank you. Deliverance sa paglaya. Kaya kung nakakulong ka man sa addiction, nakakulong ka man sa bisyo, kaya kang palayain ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya kang paniwalaan mo lang, kaya kang palayain. Brings healing, kagalingan. Kaya today, mamaya magpipray tayo, ano man yung masasakit sa katawan nyo, hawakan nyo. Mamaya pagpipray natin. And makaranas kayo ng kagalingan. Amen? Next, the blood of Jesus bring peace of mind. Wow, praise God. Thank you, Jesus. Alam niyo ba yung tinik? Tinik, nung sinuotan si Jesus na koronang tinik, nagdugo yun. Dumanak din yung dugo doon. Amen. Para sinasabi doon ng ating Panginoon na yung, ano man yung, saan ka man nahirapan sa pag-iisip mo, amen, inako niya na lahat yun. Kaya yung dugo niya, nagbigay sa atin ng peace of mind. Amen ba yun? Amen. Kaya mamaya, matutulog po kayo, magpapasalamat tayo sa Lord. Amen. Dahil sa kanyang ginawa, nakaranas tayo ng peace of mind. Kapayapaan na hindi kayang maintindihan ng maraming tao. Amen? Masaya po ba tayo ngayon? Amen. Kaya kapag mag-Holy Communion tayo, every week nag-Holy Communion, every once a month, nag-Holy Communion tayo, dapat alam niyo yung significant nun. Kapag kumakain tayong tinapay, halimbawa, ito ang tinapay na inihahandog ko para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Habang kinakain nyo, ay inaalala nyo yung katawan ni Jesus na binigay sa atin. Nagbigay ng tunay na satisfaction. Hindi na ako magugutom kailanman. Amen? Siya ang kasapatan. Siya yung sa kanya lang ako kikiligin. Sa kanya lang ako masaya. Yan. Okay, yung dugo naman, ito yung naglinis. Pag iniinom nyo to, alalahanin nyo na ito yung naglinis ng aking kasalanan. Amen? Yung sumpa ng kahapon, sumpa na nakaraan, sumpa ng pamilyang dala-dala ko noong nakaraan, hindi na mangyayari sa buhay ko. Amen? Buo na ako, maayos ang magiging pamilya ko, maayos magiging buhay ko nang dahil sa Panginoon. Amen ba yun? Amen? So, yun ang huwag niyong kakalimutan. Okay? So, palakpakan natin si Lord. Praise God, praise God. Amen? So, tayo tumayo na. Anong tatlo na pag-aralan natin? Relationship. Pangalawa, yung katawan, yung value ng katawan. Pangatlo, yung value ng dugo. Amen? So, praise the Lord. Praise God, praise God. At bukas, maganda yung pag-usapan natin. Maaga tayo bukas, 6:00. Okay, so manonood muna tayo ng short film sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, let's pray. Kumikit tayo mga kapatid, saglit. Ituro nyo kung saan yung mga masasakit na bahagi ng katawan nyo o nararamdaman nyo. Kung sa bulsa, i-ano nyo rin, ituro nyo din, hawakan nyo rin, at pagpipray natin. Ayun, sige, pikit po kayo. O kung saan nyo man ilalagay yung mga kamay nyo, patong nyo lang, ha? Sige. Lord, sa oras na ito,
sa lahat ng mga nakapatong ang kamay sa amang bahagi ng kanilang katawan o sa amang bahagi ng iniisip nilang nangangailangan po sila ng kagalingan, kapangyarihan. Lord, by the blood of Jesus, ang kapangyarihan mo ay magmanifest sa mga masasakit na katawan, sa mga broken-hearted, at sa mga nawawalan pinansyal. Lord, pagalingin mo po ito sa pagitan ng iyong dugo. At dinideklara ko sa oras na ito, Panginoon, na kami pinalaya mo ng lahat. Wala na ang sumpa, ang generational curse, ang sumpa ng mga ninuno namin, Lord. Kung ano man yung nangyaring buhay sa kanila, hindi na mangyayaring buhay sa amin. Magiging maayos po kami, magiging okay ang buhay namin ng dahil sa iyo, Panginoon. Lord, dinideklara ko, Panginoon, sino mang mga nang iwan sa amin, Lord, nangako ka sa amin, hindi mo kami iwan. Kaya iwan man kami ng lahat, sabi mo, hindi mo kami iwan. Lord, I declare sa oras na ito, binababa ko po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isang narito. Taglayin po nila, Lord, ang kapangyarihan mo. Ang banal na espiritu ay kanilang maranasan. In Jesus' name, Amen. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Amen. Amen, amen. Sige po, at tara ko na tayo sa MC. Amen. Nagnaso ba ang lahat sa salita ng Diyos? Amen. Ngayon po, idara ko na tayo sa ating